Ang pansamantalang kasunduan sa kalakalan sa pagitan ng Estados Unidos at China na nilagdaan noong Oktubre ay tila malapit nang matapos. Nagbanta ang Beijing na ibalik ang lahat ng parusa at taripa dahil sa desisyon ng White House na ipagbawal ang bentahan ng Chinese drone sa United States. Ayon sa Washington, ginawa ito dahil sa banta sa pambansang seguridad. At agad namang nagdagdag ang Pentagon na ang China ay nasa proseso ng tinatawag nilang makasaysayang pagpapalakas ng militar na nagpapataas ng banta para sa Estados Unidos ng Amerika. Ayon sa Pentagon, mas moderno at matatag na ang hukbong sandatahan ng China na tututo sa pagkakamali ng Rusya sa Ukraine at pinapalakas ang presyon sa Taiwan. Ngayon, ang pandaigdigang diplomasya ay ganap ng naging larangan ng labanan. Ngayon, opisyal nang nagsanib-puwersa ang China at Rusya sa United Nations Security Council laban sa mga patakaran ni Donald Trump. Ang paksa ng pagpupulong ay ang pandagat na blockade sa Venezuela. Ang totoo, ang tanong ay sino ang magtatakda ng patakaran sa bagong mundo? Ang Beijing at Moscow ay matinding bumatikos sa mga kilos ng Estados Unidos. Opisyal na tinawag itong pananakot at ngayon sinasabi ng mga analista na ang salitang ito, pananakot, ang naging susi sa bokabularyo ng bagong Cold War. Talakayin natin ang pinakabagong balita sa tunggalian ng Estados Unidos at China sa episode na ito. Ang pangalan ko ay Alexei Pichi. Sabay-sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng episode sa YouTube at lubos akong nagpapasalamat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Telegram channel kong Pichi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang agad naming natatanggap. Sige, magsimula tayo sa pagtatalo sa United Nations Security Council. Nagbigay si Sun Lei, pansamantalang kinatawan ng China, ng halos makasaysayang talumpati sa New York. Inakusahan niya ang Washington sa pagsira ng natitirang internasyonal na batas at sa paggawa ng karagatang pandaigdig bilang lugar ng kapangyarihan ng iisang superpower. Tinutukoy dito ang blockade ng United States sa Venezuela na tinalakay namin sa nakaraang episode. Ngayon, sinasabi ng mga Chino na labis at pamimirata ito, ginagawa ng Amerikano ang gusto nila sa buong karagatang pandaigdig. Dito lumilitaw ang tanong, bakit matindi ang pagtatanggol ng China sa Venezuela? Tungkol lang ito sa pera at yaman. Ang blockade at 25% taripa ni Trump ay nagpapahirap sa China tulad ng nararanasan ng rehimen ni Maduro. Nag-invest ang China ng bilyon sa Latin America, ngunit dahil kay Trump, parang kinumpiska ang mga investment na ito sa pagbabawal ng pag-alis ng mga barko sa daungan. Para kay Xi Jinping, hindi lang ito alitang kalakalan, kundi banta sa impluensya niya sa Global South. Suportado ng Rusya, sa katauhan ni Vasily Nebenzia, ang mga paratang na ito sa United Nations at tinawag ang mga aksyon ng United States bilang cowboy diplomacy na wala ng lugar sa makabagong mundo. Sino ba siya para magsalita? Si Nebenzia, yung Ruso na di naliligo, ang nagdidikta ng tama at mali sa modernong mundo. Sa tingin ko, alam nating lahat kung sino ang wala ng lugar sa makabagong mundo. Ilan ba sila roon? Mahigit 140 milyon. Tinatangkang pumabor ng Moscow sa Beijing. Pero alam nilang maaari rin silang maging susunod na target ng blockade habang lumalala ang sigalot. Bukod sa pagbablock ng mga daungan, nagpapataw rin ng multa ang Washington sa buong supply chain. Diretsang sabi ni Trump, hindi na namin papakainin ang mga kumakalaban sa amin. Ito ang deklarasyon ng economic war laban sa Beijing dahil sa suporta nito sa mga diktatorial na rehimen tulad ng Moscow at Caracas. Sa ngayon, maingat itong mungkahi at babala, pero tingin ko narinig na ito ng dapat makarinig. At itong pahayag na ito na narinig ngayon sa United Nations ay nangangahulugan na ang organisasyon sa kasalukuyang anyo nito ay hindi na kayang pigilan ang anumang mga sigalot. Matagal nang alam ng mga Ukranyano ito, pero sa kanluran, hindi pa lahat nakakaunawa. Sa totoo, naging inutil na ang United Nations. Habang nagrereklamo ang mga diplomat ng China at Rusya tungkol sa pananakot, tuloy pa rin ang pag-escort ng mga Amerikanong barko sa mga nakuha nilang tanker ng Venezuela. Sa totoo, kitang-kita natin ngayon ang lalo pang pagtibay ng dalawang magkaibang mundo. Isa ang kanlurang koalisyon na pinamumunuan ng Estados Unidos ng Amerika na kumikilos gamit ang lakas at parusa, ngunit umaasa pa rin sa internasyonal na batas na nabuo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isa pa, ang alyansa ng China, Rusya at iba pang autoritarian at diktador na kasabwat
ay sinusubukang gumawa ng sarili nilang kaayusan sa pamamagitan ng anino at ilegal na paraan na walang pakialam sa internasyonal na kaayusan. Pero sa totoo lang, ang sigalot na ito tungkol sa Venezuela ay tuktok lang ng malaking problema. Nanawagan ang pamahalaan ng China sa Estados Unidos na itigil ang maling pagdaragdag ng lahat ng dayuhang drone system sa bagong blacklist at nangakong ipagtatanggol ang karapatan ng mga Chinese na gumagawa ng drone system. Inakusahan ng kagawaran ng kalakalan ng China ang Amerika sa paggamit ng pambansang seguridad at kapangyarihan ng Estado para supilin ang mga dayuhang kumpanya, kabilang ang mga Tsino, at tinawag itong halimbawa ng proteksyunismo at pagbaluktot ng merkado. Ayon sa Beijing, kung itutuloy ng Estados Unidos ang isang panig nitong aksyon, matatag na kikilos ang China para protektahan ang mga lehitimong karapatan at interes ng mga kumpanyang Tsino. Tungkol saan ito? Ang totoo niyan, ipinagbawal ng Federal Communications Commission ng Estados Unidos ang pag-aangkat ng mga bagong modelo ng drone na gawa sa ibang bansa papasok sa merkado ng Amerika dahil itinuring nila itong banta sa pambansang seguridad. Particular, isinama ng komisyon sa blacklist ang pinakamalaking tagagawa ng drone sa mundo, ang kumpanyang Tsino na DJI na siyang gumagawa ng mga Mavic na ito. Ayon sa mga eksperto sa marketing, hawak nito ang halos 70% ng pandaigdigang merkado ng drone at mga bahagi nito. Ngayon, hindi na makakapasok sa Amerika ang bagong DJI drones, pero hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Naglabas ang Pentagon ng bagong ulat tungkol sa mga panlabas na banta sa Estados Unidos at nakasaad doon na ang China ay nasa proseso ng makasaysayang pagpapalakas ng militar na nagpapataas ng banta sa Estados Unidos. Ayon sa dokumento, mas moderno at matatag na ang hukbong sandatahan ng China. Natuto sila sa mali ng Rusya sa Ukraine at lalo pang pinipressure ang Taiwan. Ayon sa intelihensya, kahit lumalakas ang strategic partnership ng Beijing at Moscow, nananatiling hadlang ang kakulangan ng tiwala sa kanilang kooperasyon. Halimbawa, ang China ay may malaking arsenal ng mga nuklear na pandagat na sandata na may mahabang abot, pati na rin mga kakayahan sa cyber at kalawakan na direktang nagbabanta sa seguridad ng Amerika, ayon sa ulat ng Pentagon. Bukod pa rito, kahit bumagal ang produksyon ng nuklear na armas sa China, plano pa rin ng Beijing na magkaroon ng mahigit 1,000 nuclear warheads pagsapit ng 2,030. Nauungusan ng China ang Estados Unidos sa pagdevelop ng hypersonic na sandata. Bilang tugon, plano ng Estados Unidos na mag-deploy ng Golden Dome system na layuning protektahan laban sa mga ito at iba pang makabagong banta, pati na rin sa mga mas tradisyonal na ballistic missiles. Bukod pa rito, ayon sa ulat ng Pentagon, umaasa ang China na magiging handa itong magsimula at manalo ng digmaan laban sa Taiwan bago matapos ang taong 2027. At dito, dapat ding idagdag na dati nang sinabi ni General Sekretaryo ng NATO na si Mark Rutte na maaaring magsimula ng sabay at koordinadong pag-atake ang Russia at China sa Europa at Taiwan. Kasabay nito, binanggit din niya na maaaring gipitin ng China ang Rusya upang panatilihing abala ang Europa sa mismong Europa, ibig sabihin upang hindi makapagbigay ng tulong ang NATO. Halimbawa, sa Taiwan, hindi na nakagugulat na aktibo ang China at Rusya sa pagprotekta sa Venezuela sa United Nations. Magsimula tayo sa China. Bakit nila ito kailangan? Ang totoo, ang China ang kumukuha ng mahigit 600,000 bariles ng langis mula Venezuela araw-araw, kaya karamihan ng produksyon ng Venezuela ay napupunta sa kanila. Mahalagang tandaan na parang ginawang bihag ng China ang Venezuela. Kasi kapalit ng langis, nagbibigay ang China ng utang sa rehimen ni Maduro at pagkatapos, bilang bayad sa utang na yon, kinukuha nila ang mismong langis na yon. Ibig sabihin, paikot-ikot lang ang sistema. Sa ngayon, ang utang ng Caracas, ayon sa opisyal na impormasyon, sa Beijing ay umaabot sa 70 bilyong dolyar. Sa kabilang banda, ang Venezuela ay isa ring merkado ng mga teknolohiyang Tsino. Maraming armas ang nagmumula sa China at ang telekomunikasyon na infrastruktura ay malaki ang nakabatay sa mga bahagi mula sa China. Bukod pa rito, ang autoritarian nasyonalistikong sosyalismo ng Venezuela ay mahusay na tumutugma sa estilong Tsino. Sa isa pang banda, kapaki-pakinabang para sa China na ang Estados Unidos ay matagal na nakikipagtunggali sa Venezuela sa karagatang Caribbean. Dahil sa ganitong paraan, ang Estados Unidos ay naaabala at hindi nakakapagtuon sa Indo-Pasipikong rehiyon. Nagpasya ang kampo ni Trump na agad alisin si Maduro at magpatuloy sa susunod na hakbang. Hindi ito kapaki-pakinabang sa China. Mas gusto nitong abalahin ang Estados Unidos
dahil sa Venezuela. Ang Moscow ay interesado ring gamitin ang mga kaalyado nito sa Latin America para impluwensyahan ang sitwasyon at hamunin ang dominasyon ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, ang Rusya ang pangunahing tagapagtustos ng armas sa Venezuela. Noong 2019 nang nanganganib mapatalsik si Nicolas Maduro, nagpadala ang Rusya ng 2 military transport aircraft na may sundalo at kagamitan sa Caracas para protektahan siya. Sa totoo lang, iniligtas noon ng Moscow si Maduro. Pero ngayon, syempre, wala talagang magawa ang mga Ruso. Ang pinakakaya lang nila ay magpahayag ng pagkabahala. Kaya naman galit na galit ang Tsina at Rusya tungkol sa organisasyon ng mga nagkakaisang bansa. Lohikal lahat dito, pero interesante kung ano ang kalalabasan nito sa hinaharap. Dahil malinaw na susubukan pa rin nilang makaimpluwensya sa Estados Unidos ng Amerika. At gaya ng alam natin, lumalawak na ito sa malaking pandaigdigang tunggalian. Dito ko natatapusin. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Mga kaibigan, kung kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito para sa inyo, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye na nasa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, itutuloy.